As of 2026, umabot na sa 2.1 million Korean won o mahigit 86,000 pesos ang sahod ng isang EPS worker dito sa South Korea at hindi pa kasama ang overtime dyan. Kaya hindi nakapagtataka na maraming Pilipino ang gustong makapagtrabaho din dito sa South Korea. Pero ang tanong, paano nga ba ang proseso ng pag-apply dito sa South Korea bilang isang EPS worker o factory worker? Sa video na ito, sasabihin ko sa iyo ang complete step-by-step process kung paano ka mag-a-apply dito sa Korea bilang isang EPS worker na hindi dadaan sa mga peking agency at para makaiwas ka sa scam. At make sure na wala kang lalaktawan sa bawat step kasi sa step 5 may malaking pagbabago this year na dahilan kung bakit marami ang bumabagsak ngayon. So step 1, study Korean language. Dito pa lang marami na yung nagkakamali. Akala nila kailangan agad mag-enroll sa mga Korean language training center. Pero ang totoo, may mga pumapasa naman kahit self-study lang. Depende na lang talaga yan sa diskarte mo at sa pagiging consistent mo sa pag-aaral mo ng Korean language. At hindi naman nire-required sa atin na mag-enroll tayo sa mga Korean language training center. Kasi hindi naman yan kasama sa requirements. Ang kailangan lang is may pasa natin yung exam at yung skills test. Kaya kung wala ka pa namang pang-enroll sa mga Korean Language Training Center, pwede ka namang mag-self-study pa lang muna. Kasi dito pa lang sa YouTube, marami nang nagtuturo dito kung paano makapasa sa EPS topic exam. Pero kung meron ka namang sapat na pera para makapag-enroll sa mga Korean Language Training Center, ay pwede naman yun. Kasi sa mga KLTC, magagabayan nila kayo dun kung ano yung mga dapat nyong unahing aralin at maraming mga training center na i-assist nila kayo hanggang sa pag-alis nyo. May mga orientation naman yan, so bago kayo mag-enroll, umattend muna kayo doon para malaman nyo kung legit ba yung training center na yon at kung matutulungan nila kayo hanggang sa pag-alis nyo. Pero at the end of the day, ang pag-aaral ng Korean language ay nakadepende pa rin sa consistency at sa sistema mo sa pag-aaral. Kasi hindi naman lahat ay naituturo nila sa Korean Language Training Center o KLTC. Pero kung gusto mong malaman kung ano yung pwede mong gawin sa pag-aaral ng Korean language, may video na akong ginawa para dyan. Lalagay ko na lang sa description. And step 2, create e-reg account. Habang nag-aaral ka ng Korean language, mas okay kung gagawa ka na rin ng e-reg account mo sa website ng W. Pero make sure na may passport ka na at may 3.5 by 4.5 na picture with white background. I-scan mo kasi yan at i-upload mo dun sa account na magagawa mo. Mukhang simple at napakadali lang pero maraming mga applicants ang nagkakamali dito at nade-delay sila sa pagre-register. So kung gusto mo rin ng guide kung paano gumawa ng e-reg account, lalagay ko na rin sa description sa baba at panoorin mo na lang yun kung wala ka pang e-reg account. And step 3, wait for topic exam schedule. So sa part na ito, dito na papasok yung patience mo sa paghihintay. Kasi maghihintay ka talaga ng announcement ng topic exam sa official page ng DMW. Kaya dapat nakapollow ka sa Facebook page ng DMW. Marami kasi ang nauna sa excitement pero pagdating na sa pagre-register, marami din ang naubusan ng slot. Kaya importante dito na alerto ka. So kung makakapag-register ka sa exam, ang susunod na step ay step 4, take the topic exam. So yung exam, merong bayad around 1,200 to 1,300 pesos. At ngayon, tatlo na yung paraan para makapag-take ka ng exam. Ito yung PBT, CBT, or UBT. Merong 20 items sa reading at 20 items sa listening. So 40 items lahat yan. Sa exam ay meron ding oras yun. Kaya kailangan talaga prepared ka sa pag-take mo ng exam. At this year, right after ng exam, isasagawa na rin dyan yung Ishihara test. Dito masusubukan or malalaman nila kung colorblind ka or may defect yung mata mo pagdating sa mga kulay. So dito sa part na to sa Ishihara, maselan sila. Kaya kapag ka colorblind ka, possible na hindi ka makapasok sa second round kahit makapasa ka pa sa exam. So matiyak mo dapat na hindi ka colorblind. So kung malabo yung mata mo, okay lang yun. Basta wag ka lang colorblind. At kung pumasa ka na sa exam at sa Ishihara test, ang susunod na step ay step 5, take the skills test. Physical test, basic skills test, at yung Korean interview. So ngayong taon, ang ginawa nilang sistema sa basic skills ay 20 points na lang. Pero sa interview, ginawa na nilang 50 points. So ibig sabihin, mas pinahalagan na nila ngayon yung speaking at yung Korean comprehension mo. So ito yung malaking pagbabago na ginawa nila ngayong taon kasi maraming employer dito sa South Korea ang nagrereklamo tungkol sa Korean language skills ng mga EPS worker dito. So hindi lang naman Pilipinas, kahit sa mga ibang lahi din ay ganun din yung problema nila. Kaya dapat mapagandaan mo
mong mabuti ang skills test kasi hindi na talaga magiging biro yung Korean interview. So, may ginawa na rin akong video about dyan. Naglagay na rin ako sa video na yun ng mga guide at yung mga reviewer about sa mga sample questions sa interview. Ilalagay ko na rin sa description para kapag ka nakapasa ka sa exam, meron kang babalikan. Then, step 6, pre-medical. Kapag ka nakapasa ka na sa exam at saka sa skills test, magpapa-medical ka na yan. So, magbibigay ng list ang DMW ng mga accredited na hospital at medical center ng DOH. So, doon kayo magpapa-medical. So, pagka nakapagpa-medical ka na, ang susunod na step ay step 7, create EPS account. So, sa part na ito, gagawa ka na ng EPS account mo. Makikita mo doon na nasa roster ka na. Ibig sabihin, pwede ka nang mapili ng employer. Dito mo rin malalaman kung hired ka na, kung meron ka ng contract, kung may visa ka na, at kung kailan yung entry date mo. Kaya kailangan nakamonitor ka palagi dyan. So, valid dyan for 1 year. At kung hindi ka ma-hired agad after 1 year, ay pwede pa yung ma-extend ng another 1 year. So, step 8, wait to be hired. So, habang nasa roster ka, maghihintay ka lang talaga hanggang ma-hired ka. So, dito sa part na to, maraming naiinip kasi nga, yung iba matagal bago pa ma-hired. At yung iba, ang maling ginagawa nila ay nagre-resign agad sa trabaho. So, wag mong gagawin yun. Mas okay kung magtutuloy-tuloy ka pa rin sa work mo para makapag-ipon ka pa. Kasi kapag nagkaroon ka na ng lawyer at meron ka ng kontrata, sunod-sunod na yung pag-aasikaso mo ng mga documents mo yan. So, kakailanganin mo ng pera that time. Kaya, kailangan wag ka munang mag-resign sa trabaho mo. So, kapag nakita mo na sa EPS account mo na hired ka na at meron ka ng employer, ang susunod na step ay step 9, signing of your contract. So, dito, pipirma ka na ng kontrata mo. So, ipiprint mo yon tapos ipapasa mo sa DMW para may pasa ulit nila yon sa HRDK at malaman din nila, lalo na yung employer mo na tinanggap mo yung kontrata. So, dito, masasabi mo na malapit ka na sa pangarap mong makapagtrabaho dito sa Korea. So, step 10, KLC training sa DMW. So, dito, maglalabas ulit ng list ang DMW para sa mga magte-training ng Korean language at culture. Usually, ilang days lang naman ito. Pero syempre, kailangan mo pa rin dyan ng budget para sa pag-extend mo yun. Kung sakaling taga-probinsya ka, kailangan mo rin ng pangkain mo doon, tas yung pamasahe mo araw-araw. Kaya hindi talaga advisable na mag-resign ka agad sa trabaho mo kung may trabaho ka. Then kapag natapos ka na sa training mo, ang susunod na step ay step 11, visa processing. So sa part na ito, mag-a-announce ulit ang DMW para sa mga magpo-process na ng visa. Kailangan updated ka sa mga pinopost ng DMW sa main page nila. So ako, sa part na ito, dito na ako nag-decide na mag-resign kasi nga tuloy-tuloy na yung pag-aasikaso na ng documents dito at pupunta ka na sa Manila. Kasi step 12, payos and final medical. So dito, magpipayos ka na online. So kapag meron ka ng payos at nakita mo dun sa EPS account mo na meron ka ng entry date, magpo-post ulit ang DMW ng list para sa mga magpo-final medical. So pupunta ka ulit ng Manila para makapagpa-medical. So ganun din yung proseso gaya ng pre-medical mo. Ang kaibahan lang nun, may mga idadagdag lang na halimbawa yung pag-ubarin ka na doon, ganyan, di ba? So, kailangan dito sa final medical, siguraduhin mong maayos yung kalusugan mo at wala kang sakit. Kasi nga, masasayang lahat ng sakripisyo mo kung sa medical na ito ay bumagsak ka. So, mayroon ding mga bumabagsak dito. Siyempre, nakakapanghinayang yun. Lalo na kung taga-probinsya ka o taga-malayong probinsya ka. Kaya habang nag-apply ka pa lang dito sa South Korea, matiyak mo na naalagaan mo yung sarili mo at huwag mong hayaan na magkaroon ka ng sakit. Kasi kapag naipasa mo yung medical, ang susunod na step ay your flight. So kapag naging maganda yung resulta ng medical mo, magpo-post ulit ang DMW ng list para sa mga aalis na. So dito pupunta ka na sa DMW para mag-asikaso ng mga documents mo paalis, magbabayad ka na ng ticket mo, ng OAC, at iba pang mga dapat mong bayaran doon para makaalis ka. So dito dapat meron ka ng perang dala-dala, lalo na yung pocket money mo papunta dito. So dito mo na rin may susuot yung mayawagang blue jacket na sinasabi nila. Pero bago ka mag-apply, check mo muna kung qualified ka kasi baka mamaya nag-apply ka na, hindi ka naman pala qualified. Ito yung mga qualification this year. 18 to 39 years old, dapat meron ka ng valid passport, walang criminal record, hindi ka dapat colorblind, okay lang na malabo yung mata, basta hindi lang colorblind. Tapos, fit to work, wala kang sakit, and at least high school graduate. Pero kung elementary graduate ka lang, okay lang din yan. Basta ang kailangan dito may pasama yung exam tsaka yung skills test. So, ganyan lang kasimple yung mga qualification nila dito sa South Korea. Kaya maraming Pilipino ang nag-a-apply talaga dito. Kaya kung umabot ka sa part na ito, ibig sabihin, desidido ka talaga na mag-apply
dito sa South Korea. At para may ahon mo din ang pamilya mo sa kahirapan. Lalo na ngayon dyan sa Pilipinas ay hindi na magandang patakbo ng gobyerno natin. So kailangan talaga nating magsakripisyo na makapagtrabaho din tayo sa ibang bansa. Kaya kung nag-uumpisa ka pa lang sa pag-aaral at wala ka pang budget sa pag-enroll sa mga Korean Language Training Center, naiintindihan kita. Kasi ganyan din naman ako dati. At meron akong ginamit na paraan para makapag self-study muna ako bago mag-enroll. Meron akong ginawang colored ebook ng Book 1 and Book 2 para mas madali mo siyang magamit kahit nasaan ka. Kasi ako, kahit nasa trabaho ako noon, ay nakakapag-review pa rin ako kada break time. Napaka-useful talaga noon kasi easy access siya. Kaya kung gusto mong makapag-avail ng ebook na yun, lalagay ko sa description yung details. At sigurado ako na malaki ang may tutulong nun sa'yo kasi ginagamit yun ng maraming nagre-review ng Korean language. At kung sakaling dumating ka sa point ng pag-aaral mo na hindi mo na alam kung ano yung sisimulan mong aralin, meron akong ginawang video about yan, kung ano yung mga dapat mo munang aralin para makapasa ka sa exam. At dito sa video na ito ay nagbigay din ako ng mga reviewer na magagamit mo sa paghahanda mo sa exam. So magkita ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.